Ang lungsod ng Tuapse sa Rusya na 2 linggo nang humaharap sa epekto ng mga Ukrainian drone attack ay pinapasa na ngayon ng baton sa iba pang lungsod ng Rusya. Matapos ang mainit na gabi noong Abril 29, nagsimula ang ulan ng langis sa Perm, kung saan inaapula ang sunog sa pumping station ng Transneft matapos ang pag-atake ng mga Ukrainian. Ipinahayag ng mga otoridad ng Rusya ang tungkol sa pag-atake ng mga drone sa mga pasilidad sa mga lungsod ng Orsk sa Orenburg Oblast at Perm sa Perm Krai na mahigit 1,500 hanggang 1,800 kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Sistematikong inaatake ngayon ng Ukraine ang mismong infrastruktura ng langis. Ito ay mga daungan, mga tangke ng langis, mga refinery ng langis, mga istasyon ng pagbomba ng langis at iba pa. Kasabay nito, inaatake rin ng Rusya ang Ukraine gamit ang parehong drone. Ito ang pagkakaiba. Sa gabing iyon, sa mga rehiyon ng Odessa, Kharkiv, Mykolaiv at Sumy, naapektuhan ang mga ospital, infrastruktura at mga tirahan. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at magkomento. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Ngayon, ipinapasa na ng 2Apps Russia ang baton ng ulan ng langis sa ibang lungsod ng bansa. Nagsimula ang ulan ng langis sa Perm habang pinapatay ang sunog sa Transneft pumping station matapos atake ng Ukraine. Nagpo-post ang mga saksi ng mga larawan na may itim na patak at mansa sa mga damit, sasakyan at bintana. Paalala ko rin, nagkaroon din ng katulad na pag-ulan noon sa Tuapse matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa lokal na oil refinery sa lugar ng sea terminal. Ayon sa Rospotrebnadzor, kumuha sila ng sample ng hangin malapit sa mga nasusunog na pasilidad sa Perm at sinabi nilang walang problema, huwag mag-alala. Inilikas na yung umaga ang mga bata sa lungsod mula sa mga paaralan dahil sa pag-atake. Pagkalipas ng ilang oras, ibinalik sila sa klase kahit makapalang itim na usok na nagdilim sa lungsod. Sabi ng Rospotrebnadzor, bakit kayo nag-aalala? Ayos lang naman. At ang pagsusuri ng video at larawan mula sa lugar ay nagpakita na ang tinamaan ay ang Linear Production Dispatching Station Perm na ginagamit para sa paglipat, pag-iimbak at pamamahagi ng langis sa mga pangunahing pipeline. Alam na may humigit kumulang 10 tao doon. Sa ngayon, may 4 na tangke pa rin na nasusunog. Sa kabuuan, ito ay 200 tonelad ng langis. Ibig sabihin, luhikal na pagpapatuloy ito ng mga pag-atake sa infrastruktura ng langis. Ang inatakeng istasyon ay isang estratehikong mahalagang sentro ng pangunahing sistema ng transportasyon ng langis ng Russia na namamahagi ng hilaw na materyales sa 4 na direksyon, kabilang nga sa planta ng pagpoproseso ng langis na Lukoil Perm-Nefteorg Syntes. Dahil dito, sistematikong binabawasan ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang export potential ng Russia at sinisira ang ekonomiyang pinagmumulan ng pondo para sa digmaan laban sa Ukraine. Gusto ko ring banggitin na ang Perm ay halos 1,800 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Kasabay nito, inihayag ng mga autoridad ng Russia ang pag-atake ng mga drone sa mga pasilidad sa lungsod ng Orsk, Orenburg Region. Ito ay 1,500 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Nagpatupad ang Rosaviatsia ng pansamantalang paghihigpit sa pagtanggap at pagpapalipad ng eroplano sa paliparan ng Orsk at iba pang lungsod sa Russian Federation. Partikular sa Orsk, inatake ng mga drone ang planta ng pagpoproseso ng langis na Orsk Nefteorg Syntes. Isa ito sa pinakamalaking planta ng pagpoproseso ng langis sa Rusya. Dapat ding banggitin na ang planta ng pagpoproseso ng langis ay nagpoproseso ng halos 6 na milyong tonelada ng langis kada taon. Ang kumpanya ay gumagawa ng gasolina, diesel, masut, bitumen, aviation kerosene at iba pang produktong petrolyo.
Partikular na ang planta ng pagpipino ng langis na ito ay may mahalagang papel sa pagsusuplay ng mga produktong petrolyo sa Ural at Volga region. Bukod pa rito, ang bahagi ng produkto ay ine-export mula Orsk. Ang Nefteorg Sintes ay naatake na noong Oktubre at Nobyembre 2025. Sa kabuuan, ayon sa datos ng Russian Ministry of Defense, di umano'y na-intercept at nawasak ng air defense systems ang 78 Ukrainian drones sa magdamag. Sa ibabaw ng Astrakhan, Belgorod, Volgograd, Voronezh, Kursk, Rostov at Saratov na mga rehiyon ng Russian Federation, pati na rin sa pansamantalang okupadong Ukrainian Crimea. At sa parehong gabi, inatake rin ng Russia ang Ukraine gamit ang mga drone. At bago tayo tumungo sa bahaging ito ng palabas, gusto ko lang ipaalala sa inyo kung paano kahapon mismo ipinaliwanag ni Vladimir Putin sa mga taga-Tuapse na, kumbaga, ang Ukraine daw ay dahil sa kahinaan at pagkabigo sa front ay umaatake sa mga lungsod ng Russia. Habang nakikinig kayo sa susunod na impormasyon, tandaan nyo lang ang sinabi ni Putin, na lumalabas na ang mga drone ay lumipad papuntang Tuapse dahil natatalo raw ang Ukraine sa front. Masama ang kalagayan nila kaya sinusubukan nilang bumawi sa mga syudad ng Russia. Tandaan nyo ito. Noong gabi ng Abril 29, inatake ng Russia gamit ang drone ang Izmail, Kharkiv, Shostka at iba pang syudad na nagresulta sa mga namatay at nasugatan. Partikular sa Odessa region, naapektuhan ang syudad ng Izmail. Tinamaan ng mga Russian drone ng infrastruktura, nasira ang district hospital. Sa Kharkiv, sa iba't ibang bahagi ng syudad ay may mga naapektuhan dahil sa mga pag-atake. Nasira ang isang hypermarket, isang bus at napinsala rin ang mga bintana at bubong ng 25 pribadong bahay. Sa Shostka Sumy, tinamaan ng pag-atake ang residential area at nagdulot ng sunog. Sa isang apartment building, nailigtas ng rescuer ang isang tao mula sa guho at nailikas ang 16 pa. Sa Dnipropetrovsk rehiyon, inatake ang Nikopol at mga komunidad. Nasira ang gusali ng administrasyon at ilang pribadong bahay. Sa Mykolaiv naman, tinamaan ang isang gusaling tirahan. At dito, iisa lang ang tanong para kay Vladimir Putin at sa mga mababangis na Ruso. Bakit nga ba inaatake ng Russia ang mga mapayapang lungsod? May problema ba sila sa frontline? Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.